tumingin sa akin, hindi po ako makalabas ng bahay. Pag meron po akong taong nakikita, iniisip ko kung napanood yung video ko. Sobrang sakit, sobrang galit kung bakit po nagawa nung hayop na to yun sa akin. Ang mukha mo? Nakapatingin ka pa ng extension. Our language is not allowed, please. I would like to attorney, pwedeng ikulang lang ng konti. This is taken off the record. We have to have a very fair hearing here. Naging uso nga po, actress, at hindi napigilang pagsalitaan si ko dahil sa mga umunod sa sinungalingan nito. Pero bago nito, sinabi ni Halili na malaking tulong ang investigasyon kaugnay sa naturang sex video para maituwi daw ang nangyari sa isinagawa umunong pambababoy sa kanya ni Ko. Kahit daw artista siya, meron daw siyang pribadong buhay. Daraw na raw ng kanyang pamilya ang pinag-uusapan sa gitna ng kontrobersya. Sinabi rin ni Halili na minaharaw na si Ko. Iginit din ni Halili na siya ang biktima sa nangyayari ngayon. Habang nagsasalita si Katrina, nakatungo naman at nakapikit ang mga mata ni Ko. Pagkatapos ng kanyang bahayag, nagsalita si Ko. Itinuloy ni Ko na si Halili ang nagbibigay nga umano sa kanya ng iligal na droga, bagay na itinanggi ni Halili. Samantala, hawak pa rin ng Senate Security si Abner Apuang, ang lalaking nagburot ng tubig kanina kay Ko. Base sa inisyal niyang bahayag, nagawa raw niya yun dahil hindi raw niya napigilan ang kanyang sarili sa anyay kababuyan na nagawa ni Hayden. Napag-alaman ng mga otoridad na si Apuang ay isang dating pulis. Ang pagdinig ng Senado kaugnay sa sex video ni Napo at Halili ay maaari pong mapanood ng live streaming sa gmanews.tv. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala Roque. Magandang hapon po. Anumang oras ngayon ay magsisimula ng pagdinig ng Senado kaugnay sa kontrobersyal na sex video ni Dr. Hayden Ko Jr. at aktres na si Katrina Halili. May flash report si June Veneracion mula sa Senado. June? Lalo nagsisimula na nga itong investigasyon ng Senado tungkol dito sa sex video scandal ni Dr. Hayden Ko Jr. Sa mga sandaling ito ay nagsasalita na itong si Senador Jamie Madrigal, ang chairperson ng Senate Committee on Women and Family Relations. Siya namumuna dito sa pag-imbestiga ito sa sinatawag na sex video scandal nga ni Dr. Hayden Ko. Pasado alauna naman ang hapon na Lala ay dumating dito sa Senado itong si actress na Katrina Halili. Agad siyang pinagkaguluhan ng media. Inescortan itong si Katrina Halili na nakasuot ng glasses ng Senate Security at pagkatapos noon ay inidiretso na siya sa isang holding area. Doon muna siya maghihintay dito sa komite kung kailan siya haharap dito sa investigasyon ng Senado. Public hearing ang nire-request nitong si Katrina Halili tungkol dito sa kontrobersya. Dumating ni Katinado ang ina, bagamat magkahiwalay silang ng sasakyan ng kanyang ina na dumating dito ay nakarating nga rito ang kanyang ina para magbigay ng suporta sa kanyang anak na naiipit ngayon sa iskandalo. Samantala, nagkalat naman dito sa Senado ang mga t-shirt na may mga nakatatak na beware of Hayden camera. Obviously ay patama ito kay Dr. Hayden Ko Jr., isang civilian o private individual na nagpagawa nito. Mga 500 daw kanyang pinagawa para na rin sa kanyang advokasya laban niya dito kay Hayden Ko. Mga 1:45 naman ng hapon ay dumating si Dr. Hayden Ko dito sa Senado. Kasama niya yung kanyang ina na si Irene na ang dalawa ay kapwa pinapatawag rin ng Senado para sumarap dito sa kanilang abogado. At Halili ay pinagkagulo na dumating dito sa Senado at idiniretso din sa isang holding area kung saan siya maghihintay din ng kanyang tawag para kumarap dito sa investigasyon ng Senado. Isang executive session ang nais nitong celebrity doctor. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Senado. Balik sa Lala. Maraming salamat, June Veneracion, nag-uulat mula sa Senado. Pinakatangan pero sa bisteras ng kanyang pagharap sa investigasyon
Komisyon ng Senado, pumayag si Dr. Hayden Co. Jr. na makapanayam ng GMA News. Kwento niya sa amin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon palihim ang pagkuha niya ng mga sex video. May mga times na alam nila. May mga times na hindi nila alam. Or during the act itself and the camera is right there. Then, may okay lang, I mean, at that time, okay lang dun sa partners or whoever that party is involved is, nandyan yung camera. Pero hanggang ngayon, hindi raw niya maintindihan kung bakit niya nagawa ang kanyang mga nagawa. This is one of the issues na medyo mas difficult for us. And like I said, parang, I don't know, maybe it's connected to childhood experiences, childhood trauma, or any traumatic experience in my life. Nang aking tanungin kung lulong ba siya sa droga sa lahat ng beses na siya'y nakikipagtalik at binivideohan ng mga ito, sagot ni Hayden, I'd rather not comment on that. tumanggi na rin siya magkomento sa ugat ng paglalayo nila ng landas na mga minsan naging matatalik na kaibigang sina Eric Johnson Shua at Dr. Bistec Rosario. Ang malinaw raw sa ngayon, alam niya na mayroon siyang pagkakamali. I've been telling my mom whenever I talk to her about this. Alam mo yun, meron tayong mga kasalanan na we are very, very, very ashamed of. Kasabay nito ang apela ni Hayden sa publiko. Sana po, huwag niyo na pong involve yung parents ko dito. Huwag na po yung mom ko, huwag na po yung dad ko. I already brought so much pain and humiliation to my own family. Ako na lang po yung criticize niyo, huwag na po yung parents ko, huwag na po yung dad ko, huwag na po yung mom ko. Especially my mom, please po. Pati yung dad ko, he's not doing well, so please po. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga nasabi ng isang araw ng kanyang ina sa publiko. She just loves me so much and because she can see na this time parang wala akong kakampi. Kasabay nito giniit ni Hayden na di siya naniniwalang may kinalaman si Dicky sa pagpapakalat ng sex video. Very accepting, very forgiving. Kung mayroong isang tao na pinaka nasaktan dito, nahihirapan, pinaka-biktima dito, I think it's Dicky. Kasi wala naman siyang ginawang masaba kundi nagmahal. Wala raw munang masasabi si Hayden sa mga babaeng kasama niya sa mga sex video. Mas mabuti raw kung personal na lang niyang kakausapin ng mga ito balang araw. Ano naman kaya ang kanyang nararamdaman sa bisperas ng kanyang pagsung sa apoy?